Saan yung destination natin ngayon, sir? Parsboro, Nova Scotia. Nanggaling sa saan yung initial location? From Moncton, New Brunswick. Alright. Yun, yung itinerary natin ngayon. From Moncton, New Brunswick up to Parsboro, Nova Scotia. Nag-ano tayo ngayon? Province migration. Ayun, puti ng paligid. Puro puti na. Huwag ka lang makalaglag ng cellphone dyan. Sige pa, may kalsada dito. Sige pa, kalsada dito. Konting mali lang, diretso tayo ditch. Oo nga. Nari-risky yung kalsada natin. Tapos lubak-lubak pa. Lubak-lubak. Nasa countryside kasi tayo. Yan, nasisira pag nagkaplaw ng snow. Nasisira dahil sa kakaplaw ng snow. Yung asphalt. Kasi yung ano, river very frozen na. Pwede ka nang mag-skate sa ibabaw. Alas 8 na ng umaga pero ganito pa ka yung araw niya. Hindi pa masyadong lumalabas. Officially running through the road of Amherst. Okay, there you go. Kape muna tayo. Temperature sa labas ay around ang temperature ba yan? Minus 3 dito po sa sasakyan. Minus 3 dito sa loob ng sasakyan. Hindi ko lang sa labas. Mga nasa minus 20 na siguro. Malamig ngayon, not unlike yesterday na may snowdrop. Malamig na yun. Kailangan mo ng kayakap. Oo nga, kailangan ng kayakap pero dahil wala, kape muna ang pampainit. Ayun, may kape din yun. Hindi nawawalan ng kape yun talaga yung pack natin. Tingin ko yan. Tim Hortons. Ako, ano lang, tinimpla. Sa kanya, Tim Hortons, sa akin, tinimpla. 100 yan, 100. Worth 100. Yung kape niya, isang kape worth 100 pesos. Isang kape lang yun. Hindi kasi 40 pala yun. Mga 130 pesos. Yung maghanap ka ng medyo class social na kape, pagtyagaan mo na yung 200 Mahal. to 250 pesos isang cup na coffee. 3 times a day pa. 3 times a day pa. Kasi yun na lang yung nagpapainit. Lagi kasi yung alam na ganda ng mga country houses dito. Malayo sa gate.
brother's birthday is yesterday. Ka-birthday pala sila ng brother ko. January birthday? 22. Ah. 23. Pero ano na ngayon sa Pilipinas to. Sabagay, 23 pa rin pero evening na dyan. Ito lang yung very reliable na kasama. Coffee mug. It's life. Maghapon. Kung wala to, yan naman. Disposable, Tim Hortons. Sa akin, tinimpla. So, medyo mahirap na yung signal dito pero ano pa rin. Bibigyan ko pa rin kayo ng kakataon para maito. Right? May tour nyo ang Canada. Tour dito sa countryside outback ng Nova Scotia. Medyo mahaba-haba na tong video natin. Parang ano na, spring na. Wala pa na spring, sa buwan na lang. Woo! Next season, isang buwan na lang, almost less than 2, Is that too? more than 1 month. Excited. Spring na. Tutubo na rin finally yung mga dahon. Kasi ngayon, halos wala kang makitang dahon, kundi pine trees lang yung may dahon ngayon. Lahat yan puro kalbo, parang walang hangin. Makikita ng hangin dahil walang nalilipat na dahon. Approaching Makan na tayo. Ano kasi dito is very strange na pakinggan yung mga pangalan ng French. address dito dahil French siya. Minsan yung First Nation o yung mga Native Indians. Kaya mga ano yung mga address na strange name dito. Cochibuwak. Yung mga Richibok. ganyan, Richibokto, Parachua. Petit Kojak, Ay, Kojak, French. Miramichi. Tekpekwa. Mga pangalan na mayroon pang Mikmak. Ganun. Dito doon tayo sa Diyep. woods area. Diyep, ano na yan tayo? Friends na yan. French. Pero mostly sa mga towns dito, pangalan ay French siya. I hate French. They are not nice people. Hindi friendly yung mga friends dito. Hindi na lang tour yung ano natin, may marites na rin. Ito, pababa na naman ngayon sa isang valley. Yan na yata yung tinatawag na Caribou Valley. Oh, ganda ng panahon. Kung walang ulap yung ganda. Oh, I like sunny. That's why I love New Brunswick. Always sun. Always heavy sun. Yeah. Maganda yung New Brunswick kasi at itong Nova Scotia. Yung snow, hindi siya tumatagal. Yung snowman, matutunaw din. Yun. Pag-snow, mabilis din matunaw. Pero ang ano lang, pabago-bago ang panahon. Yun lang, pabago-bago talaga ang panahon. Hindi gaya sa Pilipinas ngayon, halos 3 months nang diretso umuulan, lalo sa I mean temperature, Cagayan kausa Valley. ng temperature. yung temperature, Bago-bago. mabilis magbago-bago. Pero okay lang yun. At the end of the day, ano pa rin yun, malamig pa rin. Pero okay lang, nag-iinit naman tayo Yay! sa ating pananampalataya na at ating
pananampalataya at nag-iinit sa pananabik sa pamilya kung kaya tayo ay hindi nalalayo sa tamang daan. Gaya nitong kalsada natin ngayon, kung di tayo mamasid ng maging maliksi, ay talagang madidisgrasya tayo. Yun no, yun na yung sinasabi kong bali, Caribou Valley. Sa ganda Oh ng yeah, araw, ano man. na yung araw. Like it, buhay na naman ako. Oho. Nabuhay na naman ang katawang lupa ko. Oh, nabuhay yung katumang lupa dahil nakarinig ng mainit. Dahil may araw. Mainit Masaya. na araw. Masaya ako pag may araw. Maganda sanang tumigil dahil ang daming apple dito sa paligid. Apple na ride na actually. Pero pagpakain ng mga alaga nating deer. Historical, ito daw yung tinatawag na Caribou Valley. Challenging ang kalsada dito guys. Yeah. Parang makikipagtapat ka. Oh, i-upload ko to sa YouTube. Okay, sa YouTube. Don't worry. Ano nga pala yung aking partner, si John Paul Bragutero Unciano. Amen. Praise the Ayan, Lord. Call lang. Call. Paul. Isang taong masasabi kong very humble. Call. Nanggaling sa Taiwan. Nagmula sa Ang bayaw. Apayao, Santa Marcela. Yes. Santa Marcela, Apayao. Lumaki sa Antipolo Rizal. Lumaki sa Ay, Antipolo. Tubong Antipolo Rizal. Oh, yeah, lumaki. Lumaki ba? Lumaki. Lumaki. Yeah. Okay. I-ano natin 'yon? I-highlight natin Uy, 'yon. iharap mo na to. Ato kasi nako-confuse na siya sa ano baka malito sa kalsada natin. Oh, yeah. Grabe na po, grabe ang kalsada dito guys. Kaya magandang mag-drive dito dahil peaceful tong kalsada. Although very rugged siya. Dahil talon-talon ka talaga dahil gaya na tumukuan namin. Naka-spring lang kasi tayo. Oo, Spring lang suspension natin. Di tulad ng truck ni Jay na bago tsaka yung kay Tim. Oh, yeah. Air Spring kasi yung suspension natin, hindi molye. Alip spring naman yon, kaya lang ito ring spring, coil spring pala. Yan o. Maganda sana din yung mag-travel dito ng night time dahil ang gandang tingnan yung mga bahay na may konting ilaw lang. Oo. Tapos nababalot ng snow. Tapos paligid niya puro snow. Parang ang nasa movie lang. Kita nyo, mga pine trees lang yung may dahon dito. The rest wala na. Pero tutubo din yan come spring. Less than 2 months. You know, yung sinasabi ko, sarap mag ano dyan, snowboarding. Na-practice ko na. Next is snowboarding, next winter season, master ko na yan. Hindi na ako matutumba. Huwag mo na natin next season. Ngayon na. Oo, ulitin natin. Di ba? Yan o, ganda o. Puro hills kasi dito. Hindi naman siya matataas na bundok, kaya ng mga hilly region. At sa baba nito may mga frozen lakes din. Na gaya niyan. Hindi mo na rin halos makitang lake yan dahil purely covered na ng
snowflakes. Hindi mo na makitang nag-ice siya. Bibihira yung nakasalubong natin dito dahil ano yan, mga papuntang school lang. Ilan lang yung population dito. Approaching naman tayo sa may mga frozen lakes. Naka 5 beses, pang-lima ko na yata ang punta dito ngayon dito eh. Every week to, every week. Oo nga. Once a week to. Once a week na. Every week talaga to, once a week. Mula nung nag-umpisa yung winter, kailangan naming linisin yung paggawaan ng salt brine solution, ginagamit na pantunaw ng snow dito sa kalsada, kaya makikita nyo clear yung kalsada natin. Kasi kung walang asin yung kalsada na yan, purely covered na yan ng snow. At kahit mag-snow ulit, kapag may asin talaga, hindi matutunaw kaagad, magiging tubig na lang. Haba ng biyahe kasi. Kulang-kulang 2 oras. Yeah. Hanggang oras. Pero nakapag ano na yan, province, ano na yan, tawid boundary na yan ng 2 province. Dati may Halifax tayo. Ngayon wala na. Stay tayo doon ng 1 week, 2 weeks. Yeah. Dito rin yung pinuntahan namin noon, namingwit kami, yung sinadya lang namin, namingwit. 6-hour drive doon sa dulo ng Nova Scotia, Yarmouth. Ang daming pusit at mackerel. Ulit. Okay na may ribbon. Ay, finally, nakakita ko ng umaagos na river. Big water kasi siya. Ano nga kasi yan, sa ilalim ng frozen lake, umaagos pa rin yan. Dito yung final na daluyan niya, palabas ng Parsboro Beach. Stop daw tayo, kaya stop na rin tayo. Matagal-tagal to.